Sa Camarines Norte, arestado ang isang nagpakilalang konsehal matapos maharang ang sinasakyang pickup na may kargang mga bahagi ng automatic rifle at ibang armas. Nakatutok si Marisol Abduraman. Isa-isang ibinababa ang karga ng pickup na hinarang ng Special Operations Division ng Highway Patrol Group o HPG sa Camarines Norte. Ang iba, laruan lang, pero ang iba, mga kontrabando. May compartment na malaki sa loob at doon na-discover ng PNP HPG yung talagang dami ng mga undocumented po na parts po ng Armalite. Ayon si HPG, may nagtip sa kanila na may illegal na karga ang pickup. Nakuha roon ang 61 na upper receiver at 61 ring lower receiver ng M16. Meron ding M16 barrel, 9mm pistol at mga bala. Kasi yung 61 na bilang ng front sights ay nangangalugag din na 61 din nakabuang barrel. So napakadami nito at hindi biro. Bagamat hindi pa matukoy sa ngayon kung saan talaga galing ang mga parte ng Armalite at baril, sabi ng HPG, galing dito sa Taguig ang naharang na sasakyan sa Camarines Norte at papuntang Mindanao. Arestado ang dalawang suspect, kabilang ang isang napakilalang konsehal sa isang bayan sa Maguindanao. May mga nakuha tayo mga identification cards. Nabanggit din nung ating pong nahuling suspect na iisa member of a sangguniang munisipalidad. Ayon si HPG, posibleng sangkot sa pagbebenta ng baril ang mga suspect. Sinampahan sila ng iba't ibang reklamo, kabilang na ang illegal possession of firearms. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kinwestiyon ng isang senador ang patuloy na pag-angkat ng bigas ng Agriculture Department. Ang sabi ng kagawaran, di kayang punan ng lokal na bigas ang konsumo ng mga Pilipino. Nakatutok si Chino Gaston. Naungkat sa pagdinig sa budget ng Department of Agriculture ang umano'y kakulangan ng production ng bigas, kaya kailangan pa rin daw mag-angkat mula sa ibang bansa. Sa datos ng DA, 14 million tons ng bigas ang nakukonsumo ng Pilipino kada taon. Katumbas daw yan ng 122 kilos o halos 2.5 kaban bawat Pilipino kada taon. Base ito sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2015 gamit ang population figure na 112 million. Noong 2023, ang production ng bigas hindi raw aabot ng 13 million tons, kaya may shortage. Assuming lahat ng rice ay gagamitin na pagkain, short na po tayo ng 13 million bags. Pero hindi po lahat ng rice na napuproduce natin ay nagiging pagkain. Meron po tayong post-harvest losses ngayon, standing about 17%. Kung 13.6, 10.5, 13.6 less 10.5, you have 3.1 million metric tons ang insufficiency. Pero ayon kay Senador Rodante Marcoleta, hindi naman pwede sabihing lahat ng 112 million na Pilipino ay pare-pareho ang konsumo. Kaya dapat may surplus pa ng bigas kung tutuusin. Meron pa tayong surplus na 74 million bags. Kahit na po ina-assume natin, pati po yung mga sanggol ay kumakain na ng bigas. O sinaing na bigas. Hihintayin ng komite ang updated population figures mula sa PSA para makompute kung gaano talaga kalaki ang sinasabing rice production deficiency. Samantala, hihingi raw ng tulong sa local government units at mga farmer organization ang Department of Agriculture para masuri ang problema ng mga hindi nakumpleto o hindi nasimulang farm-to-market roads na idinaan sa DPWH. Over 10 billion in potential overpricing has plagued the 70,000 kilometers of FMRs already built. And we consider this as ghost or semi-ghost projects. We need and we will work hand in hand with local governments. We will bring in farmer groups and we will need to enlist independent auditors and third-party surveyors. If we're going to build roads, they must lead to farms, not fraud. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Laurel, posibleng umabot sa 10 billion pesos na pondong nakalaan sa farm-to-market roads ang itinuturing na ghost o semi-ghost projects. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Excited ang magkapatid na sina Mavi at Cassie Legaspi na mapanood ng mga kapuso ang kanilang series na Hating Kapatid simula sa Lunes. Love letter daw ni Mavi ang serye para sa fans, habang si Cassie maraming first time na ibibida, lalo't proud siyang napagtagumpayan ang recent health scare. Makichika kay Nelson Canlas. Hanggang ngayon pinagdududahan mo ko? Sa kanilang pagsasama-sama as a whole family sa newest offering ng GMA Afternoon Prime. Kung gusto niyong gawin, edi sana ginawa niyo na lang. Doble effort ang ibinuhos ni na Mavi at Cassie Legaspi, lalo't kasama nila ang kanilang mga magulang na sina Carmina at Soren. Si Cassie, marami raw first time na gagawin sa series, kabilang ang pagsusuot ng swimsuit sa isang eksena. Yes. Did it take a lot of convincing? Yes. Actually... Or when you saw the script? Sige, game ako dyan. Hindi naman natakot, but I got a bit nervous na, okay, I think this is it. And I think I want to do it also for myself, to prove to myself na alam mo, you know, I worked so hard to get to where I am now in terms of my confidence. I think it's time to show the world where I am in terms of my confidence. Itinuturing na Fitspo o fit inspiration ang pagpayat ni Cassie sa mga nagdaang buwan. Pero hindi raw ito dahil sa workout o diet lang. I just finally put myself and my health first. Nagpa-check up po ako and I found out na may hypothyroidism ako and decided it's time to take action na, because I think I just left my hypothyroidism for a year or two and it just got worse. I got more sick. And yun nga, I think last year was my wake-up call na I think I need to get my health in check. And the more I didn't focus sa aesthetics ko, doon po ako pumayat and I actually got stronger. Physically, I got stronger. So yun. I focused on the inner and lumabas siya. Love letter naman kung ituring ni Mavi ang kanyang pagsabak sa drama. Just this role, dito ko binuhos lahat ng gusto kong sabihin, gusto kong ipakita sa buong mundo, sa kapwa kong Pinoy na manonood hopefully ng Hating Kapatid. Ito yung love letter ko para sa kanila because lahat ng gusto nilang marinig sa akin or what they want to see from me, ito na yun. Kaya bawat eksena ginagawa ko na parang nagpo-post ako sa social media na this is my side. Nang kamustahin ko ang lagay ng puso ni Mavi at girlfriend na si Ashley Ortega. We're doing great. I mean, it's been the best and honestly, for the longest time siya yung hinahanap ko. Yung taong bibigyan ng time for myself at gusto din niya yung time for herself also. And we both respect it. Are you saying mature love? Yes, it's very, very mature. And I'm so surprised that may taong ganun pala. Kung saan ako natutuwa actually is, first time pa lang na bumisita siya sa family house, parang magkakapatid na sila. So I was like, oh wow, I think I hit jackpot. Lalo na itong dalawa pag nag-usap. Ang kambal niyang si Cassie kaya, kamusta ang lagay ng puso? I'm very happy and I think I'm at a level of peace that I have never achieved yet in my life. If there are guys, yun nga, I don't reject naman. I make friends with them, but I also let them know na ito yung priorities ko. So, kayo na bahala if you want to continue making ligaw. And if you can wait or something. Like what my dad said, diba, I want to do so many things. But I'm a firm believer na if I want something, I can get it. If I want 2 things, 3 things, I will get those 3 things. So, kung kaya kong, sorry, kung kaya kong sabayan yung love life and career, then kakayanin, kaya kong gawin. Yeah. If I want to, but I won't force it. Yes, but I will take my time. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Nilinaw ng PHIVOLCS na walang kaugnayan sa isa't isa ang magkakasunod na lindol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Taliwas sa pangamba ng ilan nating kababayan. Ang paliwanag ng mga eksperto sa pagtutok ni JP Soriano.
Ang magnitude 7.4 na lindol kanina sa Mindanao nangyari dahil sa paggalaw ng lupa sa Philippine Trench. Paliwanag ng PHIVOLCS, nagbabanggaan sa ilalim ng dagat ang dalawang tectonic plates o dalawang malaking piraso ng lupa. Kapag sobra na ang pressure, biglang dumudulas ng mabilis ang mga bato sa fault line, kaya nagkakalindol. Yung trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git, papailalim. We have the line doon sa dagat natin, and gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction, and once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. Sa loob lang ng 10 araw, 3 malalakas na lindol na ang yumanig sa bansa. Bago itong magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao, ng epicenter ay sa dagat, nasakop ng Manay, Davao Oriental dahil sa paggalaw ng Philippine Trench. Nangyari ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30 na may epicenter malapit sa Bogo City sa Cebu. Dahil naman ito sa Bogo Bay Fault na 400 taon na mula nang huling gumalaw. Ang pangatlo, ang magnitude 4.4 na lindol sa Pugo, La Union kahapon dahil naman sa isang aktibong fault sa La Union. May mga nangangambang baka konektado ang mga lindol na ito, pero paglilinaw ng PHIVOLCS, wala itong kinalaman sa isa't isa. The Philippines is very much active tectonically, and we have more than 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day coming from different active fault segments of the country, as well as coming from the different trenches. Bukod sa Philippine Trench, may 5 pang trench sa Pilipinas, ang Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, East Luzon Trough, at Manila Trench. Generally, mga trenches natin are capable of generating great earthquakes. When we say great earthquakes, these are earthquakes greater than 8. And yung mga faults naman natin, yung magnitude na pwede niya i-generate would be based on its length. So the longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. At muling giit ng PHIVOLCS, hanggang ngayon wala pa rin paraan para madetect kung kailan parating ang isang lindol, kaya wag daw ba siya maniniwala sa mga pinopost sa social media o mga nagpapadala ng text na merong parating na lindol. Ang pwede raw nating gawing lahat, laging maging handa at alerto hanggat maaari, wag magpanik at sundin ang mga alituntuning itinakda kapag may lindol. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Magkakasunod na kalamidad ang sumubok sa ating mga kababayan nitong mga nakalipas na linggo. At para maibsan ang kanilang kalbaryo, sinikap ng GMA Kapuso Foundation na marating ang mga apektadong lugar. Maraming salamat po sa lahat ng volunteers, mga partners, supporters at mga donors na nakiisa para sa kanilang pagbangon. Sa bagsik ng bagyong Opong na tumama sa bansa noong mga nakaraang linggo, matinding pinsala ang iniwan nito sa ilang mga probinsya. Sa Tagapulan Island, sa Samar, nawasak ang bahay ng ilang residente. Hindi rin nakaligtas ang kanilang silid-aralan at ang mga gamit dito. Si Dominado, nasira na nga ang bahay, pati ang sari-sari store at tanim na saging at kamoting kahoy, damay rin. Yung lakas ng tubig, yun ang matindi. Kasi umabot ng parang kalahating baywang. Sa dami ng bagyo na dumaan, parang ito yung matindi. Si Eutikyo naman, siniguro na ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ano na lang kami ng na matataguan namin na hindi lang kami masasaktan sa yung mga kapatid ko. Doon kami nagtatago sa puno ng niyog. Mula Calbayog sa Samar, 3 oras tayong bumiyahe patungong isla. Isinakay din natin sa bangka ang relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Namahagi rin tayo ng relief goods sa Eastern Samar.
Isa itong mahalagang partnership ng Jaime Capuzzo Foundation at ng Philippine Army, naming 3rd Infantry Battalion, kasi through coordination, through communication, ipapaabot natin, nakikita natin yung sitwasyon. Nag-abot din tayo ng tulong sa Luzon, kabilang ang Masbate, Oriental Mindoro, Laguna at Sibuyan Island sa Romblon na matinding na pinsala ng bagyo. Sa kabuuan, mahigit 32,000 individual ang nahatiran ng tulong sa ilalim ng ating Operation Bayanihan para sa mga nasalanta ng bagyong Opong. Sa mga nais pong makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, sunod-sunod na sakuna ang kinakaharap ng ating bansa. At ngayon, isang matinding pagsubok na naman ang dinaranas ng ating mga kababayan sa Davao matapos yanigi ng 7.4 magnitude na lindol. Ang GMA Capuzzo Foundation po ay pupunta na sa Davao bukas at magsasagawa ng first wave ng ating relief operations bilang tulong sa mga apektadong residente. Aprobado na sa second reading ng Kamara ang panukalang 2026 National Budget. Sa bersyong yan, hindi zero ang unprogrammed appropriations pero inalis na ang ibang infrastructure project. Tinapyasan din ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Daraan pa yan sa huli at ikatlong pagbasa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May pondo para tugunan ng mga kalamidad tulad ng lindol sa Davao kanina at lindol sa Cebu kamakailan dahil sa Quick Response Fund at Calamity Fund na nakalagay sa pambansang budget. May ganyan pa rin sa panukalang 2026 budget pero baka kulangin ayon sa ilang majority congressmen. Kaya maglalagay pa sila ng alokasyong pantugon sa kalamidad sa unprogrammed appropriations. Ito yung pondong ilalabas lang kung may sobra pang kita o pera ang pamahalaan, halimbawa kung makautang. Kasi we cannot anticipate disasters Kailangan laging may unprogrammed sa budget, no? Kasi hindi naman fixed yung income ng gobyerno Kasama rin sa unprogrammed appropriations ang gastos na sagot ng gobyerno sa mga proyektong may bahaging pinupondohan ng mga dayuhang bansa o institusyon. Kaya tiyak ng hindi zero ang 2026 unprogrammed appropriations gaya ng panawagan ng iba. Hindi mazizero dahil mayroon tayong mga commitment doon sa ating mga foreign funded projects. So, let's keep it at that. Basta wala ng senador, walang congressman ang pwede mag-access doon. Pero inalis na sa unprogrammed appropriations ang ibang infrastructure projects na di naman foreign assisted. Tinanggal ang mga contentious issues sa infrastructure, katulad ng kino-convert na flood control, karsada, tulay. Wala na yun. The budget that is being passed here in the House satisfies all the demands and requirements of our development. It follows the ethical beliefs of our people, and it follows the economic plan of the government. Sayang din nila ang potensyal na ambag sa ekonomiya na mga proyektong may paghuhugutan naman pala ng pondo pero hindi muna inilista dahil hindi pa tiyak na may pampondo ng planuhin ng budget. Para sa ganyan ang unprogrammed appropriations. Pag ang gobyerno ay kumikita, yung specific amount na within yung guidelines ng expenditure program nila, kailangan maggastos yun. No? Otherwise, the economy will slow down. Tinapyasa naman ng Kamara ang 902 million pesos na hinihinging 2026 budget para sa Office of the Vice President at ipinantay sa 733.2 million pesos na budget nito para sa 2025. The current proposal of the Office of the Vice President reflects the salary increases of the said personnel in compliance with the salary standardization law. We will ensure that the personnel services will reflect that. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Dahil staple, lalo na para sa ating mga Pinoy, ang palay.
kailangan makasabay din ito sa banta ng climate change. Sa part 2 ng ating innovations para sa agrikultura, silipin natin ang modern rice variants na kayang tumagal sa baha at mga variants na konting tubig lang ang kailangan. Tara, let's change the game! Na-extra rice pate. Talagang hindi na mawawala sa altanghap o almusal, tanghalian at hapunan ng mga Pinoy, ang kanin. Para sa bansang Rice is Life. Ideal ang klima ng Pilipinas para sa rice production. Pero dahil sa banta ng climate change, nasa 1.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa rice crops dahil sa nagdaang habagat at mga bagyo. At halos 6 billion pesos naman ang pinsala sa rice crops sa nagdaang El Nino. What if pwedeng mag-develop ng stronger o better na palay, yung kayang tumagal sa baha o mas konti yung kailangang tubig? Yan ang patuloy na dinedevelop sa International Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna. Mga climate-tolerant rice variants na kayang sumabay sa banta ng climate change. Para sa lumalalang bagyo at pagbaha, mas pinahaba na ang 14-day submersion to 21 days sa latest flood-tolerant rice variant. For example, if there is a water for more than 3 days, the traditional rice variety will die because they want to grow out of the rice. This gene makes rice to survive underwater. It is like you put a life jacket on the rice. Hindi rin dapat masayang ang ani sa panahon ng tag-init dahil meron ding drought-tolerant rice variant. Erie, we are trying to help out nearly 7 million hectares of land where farmers are facing shortage of rains later part of the crop. We want to identify rice variants, rice varieties that can actually complete their life cycle with the less water. Mga kapuso, ito yung example ng drought-resistant rice. Sabi sa atin kanina ni Dr. Suresh, 60% lang daw usually yung nilalagay nilang tubig. Pero kita mo naman, napakaganda pa rin ang tubo compared dito. Ayan, sa normal variant na halos hindi na nga tumubo. Dinevelop ang mga ito gamit ang modern breeding method. Dito ina-identify ang magagandang traits at genes mula sa iba't ibang rice variant. At saka ibibreed o pag-aasawahin ang magagandang traits para ma-produce ang favorable crop. Yung mga insekto, yung climate change na tinatawag, ay patuloy din silang nag-i-evolve at nagbabago. So dapat yung variety natin na nade-develop, nag-a-adapt. Another game-changing innovation to help our farmers get better yields at makatulong sa food security. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!